Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 64 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bakit natin ipagtanggol? Dapat nating pumunta at patayin silang lahat. Ang mga salita ni Francis ay nagulat sa iba. Atake ang pamilya Lane? Si Kelso ay puno ng takot, noon ono. Ang pamilyang Lane ay ang Diyos ng Greenleaf Village. Sa kanilang isip, ang pamilya Lane ay walang kapantay. Ang tanging nagawa nila ay ipagtanggol. Kung tungkol sa pag-atake, hindi sila naglakas loob na isipin ito maliban kung iniisip nila na ang kanilang buhay ay masyadong mahaba. Iwan mo na sa akin ito. Nag-iwan si Francis ng after image kung saan siya nakatayo. Sa susunod na sandali, tumalon siya sa bubong at nawala sa ilang paghinga. Hindi maganda. Nakaramdam ng pagkabalisa sina Kelso at Tirso. Paano matatalo ng isang kabataan ng pamilya Lane? Sundan mo siya. Sa loob ng kwarto, naghiyawan ang dalawa. Gayunpaman, walang sino man sa Greenleaf Village ang makakahabol kay Francis. Kahit ang bilis ni Kelso ay wala pa sa kalahati niya. Sa labas, inikat ni Francis ang lightly floating ferry at humiga sa pagitan ng mga puno. Halos hindi nakalapat ang mga paa niya sa lupa habang tumatakbo. Ngayon, ang kanyang lightly floating ferry ay umabot na sa mataas na antas. Ngunit kapag ginamit niya ang kasanayang ito, magagamit ni Francis ang flowing wind stance dito. Ang flowing wind stance ang pinakamadaling ilipat sa apat na hindi kumpletong holy martial arts. Sa sandaling ito, kapag ginamit niya ang flowing wind stance at lightly floating ferry ng magkasama, ang kanyang figura ay naging mas matulin at mas maliksi na parang siya mismo ang hangin. Teng! Teng! Naramdaman ni Francis na gumaan ang kanyang katawan at ang mga paglukso na ginawa niya ay naging mas makinis. Sa isang iglap ay muling tumaas ang kanyang bilis. Shua! Isang malabo ang dumating at umalis sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi mapigilan ni Francis ang kanyang kaligayahan, ang flowing wind stance na ito ay may napakagandang epekto. Sa makatuwid, makikita na si Lindan ay nawala sa tamang landas nang mapagkamala niya itong isang nakakasakit na kasanayan. Greenleaf Village, Pamilya Lane. Elder, dumating ang isang henyo mula sa pamilya Hanford at sinaktan ang ating mga kapatid. Nagmamadaling sabi ng isang cultivator ng pamilya Lane. HM. Ang maliit na pamilyang Hanford ay nangangahas na saktan ng ating mga tao. Isang medyo malayong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa loob ng silid. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan pa siyang uminom sa teacup niya. Siya ang hari ng Greenleaf Village at lahat ng nangahas na hominin sila nitong mga nakaraang taon ay nawala lahat. Ang isang paksayon tulad ng pamilya Hanford ay isa lamang langgam sa mata ng pamilyang Lane. Kung hindi dahil sa pangunahing sekta ng Hanford, kinuha na ito ng pamilya Lane. Elder, kailangan mo kaming tulungan. Hindi kanila inilalagay sa kanilang mga mata. Ang mga mandirigma ng pamilya Lane ay umiyak. Sabihin sa pamilya Hanford na bibigyan natin sila balang araw para ibigay ang kabataang iyon o kung hindi. Malamig ang boses na lumabas mula sa taong grasa. Oo. Ang mga ekspresyon ng mga mandirigma ng pamilyang Lane ay naging masaya. Hindi maganda. Dumating na ang kabataan ng pamilya Hanford. Sa mga sandaling ito, ang mga hiyawan ay mula sa labas. Plop, plop. Isang malabo ang pumasok sa mansyon ng pamilya Lane at kahit isang galaw niya ay walang makakapigil. Leader ng sekta. Leader ng sekta. Pumasok na ang kabataan sa loob ng mansyon at nasugatan ng 10 hanggang 20 tao. Nagkagulo sa mansyon. Sa loob ng lounge ng pamilya Lane. Ang ulo ng pamilya na si Grayson Lane ay nakaupo kasama ang 2 matatanda at ang ika-6 na ranggo. Masyadong mabilis ang lalaking iyon. Sabi ng isang matanda na kasing payat ng isang sangay. Kailan nagkaroon ng pamilya Hanford ng napakatalino na kabataan? Seryoso ang ekspresyon ng medyo mataba na matatanda. Sa kanilang 5th rank cultivation, hindi nila makita kung paano siya gumalaw. Buti na lang sa sandaling ito, naging kalmado na naman ang mansyon dahil hindi na nagpakita ang binata. Ang mga mata ng lahat ay nabaling sa pinuno ng sekta na may pinakamataas na paglilinang. Maputi ang buhok ni Grayson, ngunit may ayos pa rin siyang mukha. Sa bilis, hindi ako mas mabilis kaysa sa kanya.
Paano ito naging posible? Naninikip ang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Grayson ay umabot sa ika-6 na ranggo, kalahating taon na ang nakalipas at siya ang naging pinakamalakas na tao sa Greenleaf Village. Ano kayang gagawin nila? Nadama ng pamilya Lane na ito ay medyo mahirap. Obviously, kung haharapin niya ako, sigurado akong mananalo ako. Tanging ang pinuno ng sekta ang binubuo. HMPH. Kung ang brat na iyon ay maglakas loob na pumunta dito, sisiguraduhin kung hindi siya makakabalik. Naghiyawan ng lahat. Sa sandaling ito, 80% ng mataas na antas ang naroroon at ang lakas ng mga ito ay maaaring durugin ang anumang puwersa sa loob ng Greenleaf Village. Kung dumating ang kabataang iyon mula sa pamilya Hanford, ito ang planong itinakda ni Grayson. Haha, magkasama kayo. That's the best. You saved me the trouble of find you all. Isang batang tawa ang nagmula sa bubong. Nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng mga magsasaka na naroroon. Kailan siya nakarating sa bubong? Boom! Nanginginig ang bubong nang may binatilyong butas ito at lumapag sa gitna ng silid. Ang tao ay si Francis. Ang kanyang landing point ay ang eksaktong gitna ng silid na nangangahulugan na siya ay napapalibutan. Ha ha ha! Salamat sa pagpunta. Ang medyo matabang matanda ay umungal sa tuwa. Sumili ang mga ngiti sa mukha ni Grayson at ng mga payat na matatanda. Ang iba pang 6 na magsasaka sa ika-4 na ranggo ay puno rin ng pananabik. Ikaw ay talagang mahusay, ngunit medyo bata pa. Nakaharap kay Grayson ang kanyang I will win. Kung hindi direktang lumabas si Francis, wala silang magagawa sa kanya dahil napakabilis niya. Ngunit ngayon, ibinigay ni Francis ang kalamangan na iyon at harapin sila ng direkta. Sa sandaling ito, nakatingin sila kay Francis na may mga retarded na mukha. Agad na naunawaan ni Francis ang nangyayari. Mukhang hindi mo naiintindihan kung sino ang mangangaso at kung sino ang hinuhuli. Ngumiti si Francis. Brat, mamatay ka. Nilapitan siya ng mga magsasaka, puno ng pananabik, tanging ang pinuno ng sekta ang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit si Francis ay napapalibutan na, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Ibaba mo siya. Utos ng medyo matabang matanda. Umaaungol na kamao ng tigre. Palad na nakabasag ng bato. Lumilipad na cloud leg. Ang grupo ng mga magsasaka ay gumamit ng iba't ibang kasanayan upang salakayin si Francis. Hinarap ni Francis ang pag-atake ng 6 na tao ng sabay-sabay. Si Grayson at ang 2 elder ay binantayan ng mga labasan upang pigilan si Francis sa pagtakas. Pong! Pong! Bang! Iba't ibang kasanayan ang damapo kay Francis. Metal wall rebound. Ang buong katawan ni Francis ay naging malametal at ni-rebound ang mga pag-atake. Crap! Hindi natapos ang tunog ng mga buto. Plop! 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 Ang 6 na lalaki ay nahulog sa lupa, lahat ay malubhang nasugatan. Nagulat ang 2 matanda at si Grayson sa eksena. Paano? Paano niya nagawa ito? Sigaw ng matabang matanda. Iyon na. Humarap si Francis sa 3. Sir, pwede po tayong mag-usap ng diplomatikala. Isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak ang lumitaw sa mukha ni Grayson. Ang lakas na ipinakita ni Francis ay higit pa sa kanilang nalalaman. Maging si Grayson ay walang tiwala na matalo si Francis. Bibigyan kita ng isang araw para kunin ang lahat ng lalaki ng pamilya Lane at lisanin ang Greenleaf Village o kung hindi ay mapilayan ko ang lahat ng iyong cultivation. Sabi ni Francis. Siya ay nanirahan sa Greenleaf Village sa halos buong buhay niya at alam niya kung paano karaniwang kumilos ang pamilya Lane. Sa makatuwid, ang parusa kay Francis ay itinuturing na medyo magaan. Oo na. Agad na sumagot si Grayson at tumingin sa 2 matanda. Madali silang pumayag dito? Tulad ng iniisip ni Francis. Nakakabasag ng wind palm. Ang inner strength ni Grayson ay sumabog habang siya ay nagpaputok ng isang mataas na antas ng martial arts sa noo ni Francis. Ang 2 matanda ay sumalakay mula sa magkabilang panig. Sa ilalim ng maikling distansya at galit na pag-atake ng 2 5th rankers at 1 6th rank, maging si Francis ay nahuli. Anak, masyado ka pang bata. Histeryosong tumawa si Grayson habang ang palad niya ay umabot sa noo ni Francis. Retard.
Malamig na tumawa si Francis at nag-iwan ng after image kung saan siya orihinal na nakatayo. Hindi maganda. Ang mga pag-atake ni Grayson at ng dalawang elder ay hindi lahat, hindi man lang nila nahawakan ang mga damit ni Francis. Shua! Sa susunod na sandali, muling lumitaw si Francis sa gitna ng tatlo sa eksaktong posisyon tulad ng dati na parang ang oras ay umagos pabalik. Ano? Bumaha ang malamig na pawis sa likod ni Grayson at ng dalawang matanda. Mataas na ranggo ang martial arts. Peak level. Halos hindi napigilan ni Grayson ang mga salitang ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto na nila kung gaano talaga kitakat ang kabataang ito. 65. Ang lightly floating fairy ni Francis ay hindi lamang umabot sa mataas na antas, ang kanyang lightly micro-step ay nakonsolidated din sa max level nang isama niya ang flowing wind stance dito. Walang sino man sa Feather Cloud City na umabot sa pinakamataas na antas ng isang mataas na ranggo na martial art, kabilang ang mas lumang henerasyon. Kung magiging ingrate ka, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpigil. Ang layuning pumatay ay inilabas mula kay Francis. Bago siya sinubukang patayin ni Grayson at ang dalawang matanda. Kung hindi lang siya malakas, baka namatay na siya. Tulad ng sinabi ni Grayson, masyadong malambot ang puso ni Francis. Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa iyong sarili. Break ang wind palm, mamatay. Nagkunwaring ginamit ni Grayson ang kanyang killing move, ngunit sa katotohanan, ang kanyang figura ay napunta sa kabilang direksyon. Takbo. Nag-react din ang dalawang matanda. Sa ngayon, naiintindihan na nila ang pagkakaiba nila ni Francis. Manatili. Utos ni Francis habang ang kanyang figura ay bumagsak sa hangin at sinaksak ang kanyang daliri ng maraming beses. SSSS. 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 Nagmula sa himpapawid ang mga ingay. 3 Asher lights ang tumama sa hangin at tumama sa kanilang mga target. Wow! Naninigas ang katawan ni Grayson nang lumitaw ang isang butas na kasing laki ng daliri sa kanyang noo. Nananatili pa rin sa mukha niya ang takot at gulat. Si Francis ay hindi pa nakakalapit sa kanya, kaya paano nagkaroon ng butas sa kanyang noo? Gayunpaman, nakita ng dalawang matanda kung paano gumalaw si Francis, ngunit dalawang mantsa ng dugo ang lumitaw din sa kanilang mga dibdib. Plop! Plop! Bumagsak sa lupa ang dalawang matanda sa ikalimang ranggo. Patay! Ginamit ni Francis ang kanyang spatial star finger para patayin sila. Teng! Sa oras na ito, muling bumagsak si Francis sa lupa. Napatay niya silang tatlo sa isang hininga lang. Ang isang martial master ay malamang na mahihirapan sa paggawa nito, ngunit si Francis ay tumaas ang bilis ng reaksyon at ang kanyang kaliwang mata ay nakalock sa kanyang mga target. Iligtas mo kami. Ang cold-blooded na pamamaraan ni Francis ay nagpasindak sa 6 na nasugatang martial artist sa lupa. Sa kanilang mga mata, ang mga pamamaraan ni Francis ay masasabing kapantay ng martial masters. Hindi nag-abala si Francis na harapin sila habang dahan-dahan siyang naglakad palabas ng lounge. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating na ang mga tao ng sekta ng sangay. Pagdating sa lounge ng Pamilya Lane, ang pinuno ng sekta na si Kelso ay tumingin ng malalim kay Francis. Ito ay isang babala at halimbawa para sa lahat ng kapangyarihan sa loob ng Greenleaf Village. Nakatayo si Francis sa rooftop habang umaalingaw ang kanyang boses sa paligid ng nayon. Isang halimbawa. Nanginginig ang puso ng lahat nang maunawaan nila ang kahulugan ng mga salita ng kabataan. Mula ngayon kung anumang kapangyarihan sa loob ng Greenleaf Village ang mangangahas na galitin ng pamilya Hanford, ito ang kanilang kahihinatnan. Ang isang pamilyang tulad ng mga Lane ay umabot sa ganoong estado, ano kaya ang kanilang paghahambing? Ang henyo na ginawa mula sa pamilya Hanford ay maaaring magbanta sa lahat ng kapangyarihan sa Greenleaf Village ngayon. Sa paglutas ng problemang ito, iniwan ni Francis ang iba pang maliliit na bagay para harapin ni Kelso. Greenleaf Village ang lugar kung saan siya lumaki at nagkaroon siya ng malalim na emosyon para sa lugar na ito. Ngayong may sapat na siyang lakas, halatang protektahan niya ito. Si Francis ay nanatili lamang sa nayon ng isang araw bago siya umalis. Ang kanyang kalooban ay ang labas ng mundo, hindi siya napigilan ng Greenleaf Village at Feather Cloud City. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Francis sa pangunahing pamilya ng Hanford. Bukas, alis na siya sa lugar na ito at papasok sa isang bagong yugto.
Ngunit bago siya umalis, ginawa pa rin ni Francis ang huling paghahanda habang iniimpake ang kanyang mahahalagang bagay na kinabibilangan ng 1,000 taong halaman ng dugo, kawayan at halamang espiritu. Higit pa rito, naroon pa rin ang silver bow na napagpasyahan ni Francis na kunin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya ang mataas na antas na bigyan siya ng mas mahusay. Alam namin na napakatalino mo sa busog, kaya ibibigay namin sa iyo itong Golden Stairs Bow. Ang busog ay isa sa mga sandata ng ating mga ninuno at tanging martial masters lang ang makakagamit nito ng buong kapangyarihan. Iniabot ni Elder Hanford ang isang kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas ng kahon, isang gintong busog ang tahimik na nakahiga doon. Ang hitsura nito ay simple, ngunit ang string ay kumikinang ng mahinang ginto. Dahan-dahan niyang hinayla ang gininto ang tali, ngunit nakita niyang medyo may pagtutol. Kailangang malaman ng isa na ang metal wall technique ni Francis ay umabot na sa ika-5 antas, kaya sa lakas lamang ay mas malakas pa siya kaysa sa mga martial masters. Weng! Nanginginig ang tali nang bumitaw siya. Natitiyak niya na itong Golden Stairs Bow ay nalampasan ng Silver Bow sa maraming grado. Kailan naging mabait ang pamilya na binigyan ako ng pilak at mga armas? Bagamat sinabi ito ni Francis, nasiyahan pa rin siya sa busog na ito. Sa tulong ng Golden Stairs Bow, maaari niyang banta ang buhay ng mga magsasaka sa ika-7 ranggo. Noong araw na iyon, nanatili si Francis sa loob ng kanyang silid na pamilyar sa busog. Sa kanyang isip, ang kanyang flowing meteor archery skill ay sumanib sa kanyang isip. Sa pinahusay na paningin ni Francis, ang mga normal na kasanayan ay hindi pumasok sa kanyang mga mata. Kailangan kong ganap na pagsamahin ang lahat ng mga kasanayan sa archery upang magamit ang kalahati ng potensyal ng aking kaliwang mata. Si Francis ang may unang kalamangan sa archery, ang normal na kasanayan sa archery ay hindi nakatulong sa kanya. Malinaw, kailangan pa niya ng ilang araw upang pagsamahin ang lahat ng mga kasanayan sa archery. Ang ikalawang umaga. Parehong maagang dumating sina Francis at Angelica. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti. Pagkatapos ng summit, nakatayo ngayon ang dalawa sa tuktok ng Feather Cloud City. Hindi nagtagal, dumating na rin ang pinuno ng sekta. Sa pagharap ni na Francis at Angelica, ang mga matatanda ay lubos na gumagalang dahil alam nilang hindi masusukat ang kanilang kinabukasan. Sa kanilang potensyal, maaari nilang pangunahan ang pamilya Hanford sa mas mataas na taas. Shua! Lumitaw ang Asher Blur sa rooftop ng hall at lumitaw ang isang gwapong lalaki. Ang taong dumating ay si Master Yells, ngunit walang nakakita kung paano siya dumating. Francis, Angelica, lumipas na ang 3 araw, sasama na kayong dalawa sa Golden Province City. Bahagyang ngumiti si Brandon. Oo. Sina Angelica at Francis ay sabay na sumagot. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay isa sa pinakamalakas na tao sa Cloud Country, ang buong pamilya Hanford ay walang pagkakataon laban sa kanya. Seng! Seng! Sinundan ng dalawa si Brandon at umupo sa isang karwahe na patungo sa hilaga. Sa ilalim ng anino ng isang puno sa labas ng gate ng pamilya Hanford. Mas mabuti sa ganitong paraan. Sa potensyal at lihim ni Angelica. Isang armadong matandang lalaki ang pinaalis ang karwahe sa kanyang mga mata. Sa mga susunod na araw, sina Francis at Angelica ay tumungo sa Golden Province City. Ang distansya mula sa Golden Province City at Feather Cloud City ay umabot ng mga 4 hanggang 5 araw sa karwahe upang maglakbay. Sa oras na ito, pinagsama ni Francis ang esensya ng mga kasanayan sa archery upang lumikha ng kanyang sariling kasanayan. Dahil ang kasanayang ito ay binuo sa iba't ibang kasanayan at sa kanyang kaliwang mata, nagpasya siyang pangalanan itong Archery God's Left Eye. Ang kaliwang mata ay kumakatawan sa kanyang sariling mata na nagmula sa isang sinaunang Diyos. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang kasanayan. Ang aking Archery God's Left Eye ay umaasa sa mga kakayahan ng aking kaliwang mata. Ang esensya ng kasanayan ay malamang na lumampas sa pinakamataas na ranggo ng martial arts. Tinansya ni Francis. Ang mga kasanayan sa archery ay medyo bihira, walang anumang pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan sa archery sa martial arts library ng pamilya Hanford. Sa paglalakbay, ginugol ni Brandon Yells ang karamihan ng kanyang oras na naka-cross-leg, naglilinang. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso, naabot na niya ang ika-9 na ranggo at nagsusumikap pa rin siya. Kung ang malamat na Holy Martial Path ay hindi kasama, hindi ba't ang ika-9 na ranggo ay ang pinakamalakas?
Parang naramdaman ang tingin ni Francis na iminulat ni Brandon ang kanyang mga mata, may kalahating araw pa bago tayo makarating sa Golden Province City. May mga tanong ka bang gusto mong sagutin ko? Nagtatanong sa isang martial master ng ika-9 na rango. Nakita ni na Francis at Angelica ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Anong uri ng kaharian ang Holy Martial Path? Tanong ni Francis. Ang Holy Martial Path ay ang kaharian sa itaas ng ika-9 na rango, ngunit dahil hindi ko pa ito naabot ay hindi ko talaga masasabi sa iyo ang tungkol dito. Ngunit ayon sa mga libro, kapag ang isang tao ay nakarating sa Holy Martial Path, ang kanilang mga katawan ay sasailalim sa ilang mga pagbabago at ang kanilang mga haba ng buhay ay tataas. Maaari mong maunawaan na ito ay lumalampas sa mga limitasyon ng katawan ng tao. Sagot ni Brandon. Lumalampas sa limitasyon ng katawan ng tao. Hindi maiwasan ni Francis na alalahanin ang Burning Wind stance. Ang paglipat ay tila nilalamon ang lahat ng bagay na nakatayo sa paraang ito at ang isang mortal na katawan ay tila hindi nakapagpapalabas ng ganoong uri ng kapangyarihan. Ang mga makakarating sa Holy Martial Path ay pawang mga henyo. Mabibilang mo sila sa isang kamay sa Cloud Country. Isang hitsura ng paghanga ang lumitaw sa mga mata ni Brandon. Hindi nagtagal, parehong nagtanong sina Francis at Angelica kay Brandon ng higit pang mga tanong. Ang 9 na hanay ng martial path ay nagsasanay sa katawan mula sa balat hanggang sa mga organo. Sa makatuwid, pinakamahusay na magtakda ng matibay na pundasyon upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na maabot ang Holy Martial Path. Binigyang diin ni Brandon. Itinago ito ni Francis sa kanyang puso, malabo niyang napagtanto na ang 9 na hanay ng martial path ay tila hindi nagbibigay diin sa pagpatay o pakikipaglaban. Malapit na tayo. Nagsimulang bumagal ang takbo ng karwahe. Sa isang tiyak na punto, isang maliit na itim na tuldok ang lumitaw sa kanilang mga tanawin. Sa paningin ni Francis, ang itim na tuldok ay lumaki at hindi nagtagal, ito ay naging isang napakagandang lungsod na hindi bababa sa 4 o 5 beses na mas malaki kaysa sa Feather Cloud City. Tila isang napakalaking halimaw habang nilalamon ng mga pintuan nito ang walang limitasyong mga kabayo, karwahe at mga taong pumapasok. 66. Nai-inspeksyon ni Francis ang Sungrave Province City na 20 milya ang layo habang ang iba pa, kabilang si Brandon, ay nakita pa rin ito bilang isang maliit na itim na tuldok. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang Asher na liwanag ay umabot na sa 6 na talampakan na 3 na nakatayo para sa kanyang paglilinang. Nalaman ni Francis na mula nang siya ay pumasok sa ika-6 na rango, ang pag-unlad ng kanyang paglilinang ay nagsimulang bumagal hindi katulad ng kanyang martial arts. Ayon kay Brandon, ang 9 na hanay ng martial path ay nagsikap na gawing perpekto ang katawan ng isang tao. Kaya habang ang isa ay umabot sa mga huling rango, mas mahirap ang pag-unlad. Hindi nagtagal ay pumasok ang karwahe sa mayamang lungsod ng lalawigan. Habang nasa daan, napagtanto ni Francis na ang sinumang random na kabataan ay magkakaroon ng kultibasyon sa ika-3 at ika-4 na rango. Ang mga gusali dito ay higit na maringel, hindi ito may kukumpara sa Feather Cloud City. Sa wakas, ang karwahe ay pumasok sa kailaliman ng lungsod at huminto malapit sa isang mayaman, marangal na palasyo. Kung ikukumpara dito, ang mansyon ng pamilya Hanford ay parang lumang banyo lang, hindi man lang sila malapit na magka-level. Lamang sa harap ng gate lamang ay ilang mga karwahe ang lapad. Ang mas ikinagulat nila ay ang 8 gwardya sa front gate ay nakarating na sa ika-4 na rango o mas mataas. Ang mga magsasaka sa ika-4 na rango ay mga gwardya lamang dito. Bahagyang natulala si Francis. Palibhasa ay ipinanganak sa isang maliit na nayon at naglilinang sa antas na ito, naunawaan niya kung gaano karaming pagsisikap at sakit ang kailangan. Ang mga martial artist na nasa ika-4 na rango o mas mataas ay igagalang pa sa Feather Cloud City. Ito ang Golden Palace at ito ang pinakamaimpluwensyang lugar sa lungsod. Ililipat ko kayo sa lalong madaling panahon sa Sky Guards Battalion kung saan sinasanay natin ang ating mga henyo. Nagbabala si Brandon. Golden Palace. Batalyon ng Sky Guards. Tumaas ang bilis ng paghinga ni na Francis at Angelica. Matapos makapasok sa Golden Palace, napagtanto ni Francis na halos lahat ng cultivator ay nasa ika-4 na rango o mas mataas. Nakita pa ni Francis ang 3 martial masters ng ika-7 rango. Hindi nagtagal, dinala ni Brandon ang 2 sa isang lumang maruming bukid. Ito ay kakaiba na ang isang lumang maruming field na tulad nito ay lilito sa gitna ng Golden Palace.
Sa field, may kaunting mga tolda at kaunting mga silid na gawa sa kahoy. Sa pinakagitna lang, may isang gusali. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Golden Palace, ang Sky Guards Battalion na nilikha mismo ni Lord Golden sa pag-asang makapagpalaki ng ilang mga henyo. Kasabay nito, ito ang backup ng Golden Corps. Si Brandon ay lumakad pasulong. Batalyon ng Sky Guards. Dito tayo titira sa karumal-dumal na lugar. Tinitigan ni Francis ang maruming maputik na field na may 10 kahoy na kwarto at ilan pang mga tolda. Ang kapaligiran dito ay sobrang CR*P na hindi man lang ito may kumpara sa Greenleaf Village. Haha, Master yells. Ito ang 2 henyo na dinala mo? Isang maputing may balbas na matandang lalaki ang dumating mula sa kabilang panig kasama ang isang kabataang nakasuot ng itim na nakasunod sa kanyang likuran. Master Hale. Sumenya si Brandon sa maputing balbas na matandang lalaki. Habang sila ay nagsasalita, si Master Hale ay casual na tumingin kina Francis at Angelica. Agad na naramdaman ng dalawa na parang nalantad ang lahat ng kanilang sikreto. Nayanig ang puso ni Francis, malamang na mas mataas pa ang cultivation iwan ng matandang ito kaysa kay Brandon. Makikita na ang Golden Palace ay talagang may kakaibang posisyon upang makita ang 2 martial masters ng ika-9 na rango dito. Siya si Frankie, isang henyo na pinili ko mula sa Pearl Tree City, 15 taong gulang pa lamang at nasa ika-6 na rango. Nakangiting ipinakilala ng matanda ang kabataang nakatayo sa likuran niya na tuwang-tuwa. 15 taong gulang at nasa ika-6 na rango. Ang galing niya talaga. Ang kabataang nagngangalang Frankie Hale ay casual na sumulyap kina Francis at Angelica, ngunit ang pagtataka ay nakita sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa huli. Pareho ngang maputing may balbas na matandang lalaki at si Master Ye ang namamahala sa pagpapadala ng kanilang mga henyo dito. Pagkatapos nilang ihatid ang 3 sa gate, agad na huminto ang 2 master. Papapuntahin kita dito. Mas mabuting gumanap ka ng maayos dahil lalabas si Lord Golden mula sa liblib na pagmumuni-muni sa susunod na buwan. Babala ni Brandon saka umalis. Bilang isang martial master ng ika-9 na rango, ang kanyang oras ay mahalaga din. Kinausap din ng matandang may balbas na puti si Frankie, kilala si Lord Golden sa kanyang pagmamahal sa mga henyo, lalo na sa mga kabataan. Kailangan mong abutin ang pagkakataong ito para baguhin ang iyong kapalaran. Oo, Master Hale. Huminga ng malalim si Frankie Hale at taimtim na sumagot. Si Lord Golden ay isang alamat sa bansang ito at ang Sky Guards Battalion ay nilikha niya. Kung mananatili siya rito at maglilinang, hindi lamang siya makakatanggap ng mga mapagkukunan mula sa Golden Palace ay magkakaroon din siya ng pagkakataong makita ang maalamat na Panginoong Golden. Naglakad ang 2 mula sa pamilya Hanford sa maruruming bukid kasama si Frankie. Sa daan, nakita nila ang maraming kabataang kasing edad nila. Karamihan sa kanila ay nasa pagitan ng edad na 12 at 18 taong gulang, ngunit ang karamihan ay wala pang 16. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga edad ay magkatulad. 12 years old, 3rd rank. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila. Parehong 12 taong gulang ang 2 bata na katatapos lang maglakad at umabot na sila sa ika-3 rango. Kailangan tandaan ng isang tao na si Francis ay hindi man lang tumuntong sa martial path noong siya ay 12. Higit pa rito, ang mga kabataan na may 14 at 15 taong gulang ay makikita sa lahat ng dako at ang kanilang paglilinang ay pawang nasa ika-4 na rango, na ang ilan ay umabot pa sa ika-5 at ika-6 na rango. Napalitan ng eksena ang ekspresyon ng bahagyang mayabang na si Frankie na solemn na. Bago lang siguro itong 3. Ang mga kabataan ng Sky Guards Battalion ay interesadong tumingin sa 3, ngunit ang karamihan ng mga tingin ay dumapo kay Angelica. Maganda si Angelica at may purong malaanghel na aura sa kanya. Tingnan mo, may magandang babaeng henyo dito. Nagsimulang lumitaw ang mga figure mula sa loob ng Sky Guards Battalion. Sa pagtingin sa mga bagong mukha na ito, kumikinang ang mga spark sa kanilang mga mata. Pagpasok sa Sky Guards Battalion, alam ni Francis at ng iba pang 2 na sila ang mga henyo sa buong bansa. Dapat dito. Pumunta silang 3 sa gitna kung nasaan ang building. Dahil kakapasok lang nila sa Sky Guards Battalion, kailangan nilang mag-report dito. Bago ba kayong 3? Isang tamad na boses ang narinig mula sa likuran. Ano? Lumalabas ang malamig na pawis sa likod ni Francis nang lumingon siya at nakita ang isang binata na nakasuot ng silver.
Napatalo ng tatlo sa takot kailan nagpakita ang tao. Hindi nagtagal, napagtanto ni Francis na pamilyar ang mga damit. Bigla niyang napagtanto na sa araw ng summit may isang katulad na figure na nakasuot ng parehong silver na damit at nasugatan niya ang matanda ng pamilya Cole. Ang pangalan ko ay Third Guard at ako ang supervisor ng Sky Guards Battalion. Simula ngayon, miyembro ka na ng Sky Guards Battalion. Ngayon makinig sa mga patakaran. Simple at maikli ang mga salita ng mga kabataan. Ang mga patakaran ng Sky Guards Battalion ay mahigpit. Una, ang bawat miyembro ay maaaring umalis ng isang beses sa isang buwan. Pangalawa, iba't ibang tao ang nakatanggap ng iba't ibang paggamot. Pangatlo, hanggat walang malubhang na sugatan, napilayan, namatay, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ang una at pangatlong panuntunan ay madaling maunawaan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pangalawa? Nang hapong iyon, naunawaan ni Francis ang dahilan. Mayroon lamang 10 kahoy na silid at 30 tent sa Sky Guards Battalion. Dahil kara-rating lang ng 3, lahat sila ay nakatanggap ng isang lumang pagod na tent na kasya naman silang 3. Dito tayo matutulog. Sinubukan ni Frankie na pigilan ang kanyang galit. Ang lumang pagod na tolda ay halos hindi makaharang sa ulan at hangin. Bilang para sa anumang bagay na ito ay ganap na walang silbi. Ang pagiging henyo ng Pearl Tree City kailan siya nakatanggap ng ganoong pagtrato. Napakunot ang kilay ni Francis, para sa kanya ay ayos lang ngunit si Angelica ay isang babae at maganda rin. Hindi man lang mablock ng SH*TTY tent na ito ang karamihan sa mga pribadong bahagi. Kinagat ni Angelica ang kanyang mga labi ngunit wala siyang sinabi. Oy, mga bagong bata, ang kailangan mo lang gawin para makapasok sa mga silid na gawa sa kahoy ay talunin ang kanilang mga orihinal na may-ari. Isang payat na kabataan ang lumakad na puno ng kagalakan at nagbabala. Agad na ibinaling ng 3 ang tingin sa 10 kahoy na kwarto. Ang mga silid ay mayroon ding mga numero 1 hanggang 10 sa kanila. Kitang-kita na ang 10 ito ay elite ng elite. Mabuti. Ang kailangan ko lang gawin para makakuha ng kwartong gawa sa kahoy ay talunin ang orihinal na may-ari. Hindi napigilan ni Frankie na kuskusin ang kanyang mga kamay. Buo ang tiwala niya na sa kanyang ika-6 na ranggo na paglilinang at pagiging nangungunang henyo ng Pearl Tree City, madali siyang makakakuha ng silid. Oras ng hapunan. Dinala ng ilang Golden Guard ang pagkain sa mga kabataan sa kanilang mga tolda. PFFF. Anong klaseng pagkain ito? Parang pagkain na pinapakain ko sa mga baboy ko. Nakatikim ng kaunti si Frankie ngunit agad itong iniluwa. Masyado lang nakakadiri. Medyo ngumunguya si Francis at dinuraan ito. Luma na ang mga pagkaing natanggap nila. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng 3 na ang mga gwardya na sa mga silid na gawa sa kahoy ay may mga plato na puno ng masarap na pagkain. Fuck! Nagmura si Frankie at tumayo. Kitang-kita na ang mga kabataang nakatira sa loob ng mga silid na gawa sa kahoy ay nakatanggap ng mas mabuting pagtrato. Ang mga kabataan sa loob ng mga silid na gawa sa kahoy ay kilala bilang 10 Sky Guards. Kung saan ang iba sa amin ay kumakain ng natitirang CR*P, makakain sila ng mga kababalaghan ng mundo at mayroon silang sariling mga personal na tagapaglingkod. Bawat buwan, nakakakuha kami ng 2,100 piraso ng pilak, nakakakuha sila ng hindi bababa sa 10,000 at tumatanggap ng iba't ibang mga tabletas at mapagkukunan. Tila, kung ikaw ay magiging isa sa mga point ng Tenny Lord Guan na mismo ang makatanggap ng 1 point. Hindi patas ang sinabi ng mga kabataan noon at pinag-usapan ng iba't ibang paggamot na kanilang natanggap. Ngayon, lubos na naunawaan ni Francis ang kahulugan ng pangalawang tuntunin. Iba't ibang tao ang nakakakuha ng iba't ibang paggamot. Ang mahalaga lang dito ay lakas, sa pamamagitan lamang ng lakas ay matatanggap mo ang iyong paggalang. Gusto kong hamanin ang isang tao. Napaungol si Frankie habang inihagis niya sa lupa ang overdose na pagkain at tumakbo patungo sa direksyon ng mga kahoy na silid. 67. Ang alulong mula kay Frankie ay nakakuha ng atensyon ni Angelica at Francis. May hahamunin ba siya? Nagpalitan ng tingin sina Francis at Angelica at pinanood si Frankie na tumatakbo patungo sa direksyon ng mga kahoy na silid. ZZZ. Ngayon magsisimula na ang palabas. Nagsimulang lumitaw ang mga figure mula sa loob ng mga tolda. Mayroon siyang lakas ng loob na hamanin ng 10 Sky Guard sa unang araw.
Mayroon siyang karapatan na siya ay nasa ika-6 na ranggo. Pinagmasdan ng mga mata ni Francis ang mga kabataang lumalabas sa kanilang mga tolda at nalaman na karamihan sa kanilang mga kultibasyon ay nasa ika-4 o ika-5 ranggo. Mayroon ding ilang medyo mas matanda sa ika-6 na ranggo. Ang taong may pinakamasamang potensyal dito ay kapantay na ni Linda ng Feather Cloud City. Hindi nagtagal, dumating si Frankie sa harap ng 10 kahoy na silid na may mga numero ayon sa kanilang lakas. Ang ika-10 may-ari ay ang ika-10 pinakamalakas at dahil ito ang unang pagkakataon na hinamon ni Frankie ang isang tao, halatang pinili niya ang lalaki sa dulo. Ha ha ha. Sinong nang-ahas na hominin ako, Lambert? Isang mayabang na tawa ang nagmula sa loob ng kwarto. Sa pamamagitan ng langit-ngit bumukas ang pinto at lumabas ang isang kabataang puno ng mga gallows. Ang numero 10 Lambert ay naabot lamang ang pinakamataas na ika-5 ranggo, ngunit siya ay puno ng nakakatakot na aura. HMPH. Isang mababang ika-5 ranggo ang nangangahas na maging mayabang. Sa maputik na bukid, nagkaharap ang dalawa. Mayabang man o hindi, malalaman mo rin. Tumawa si Lambert at naglabas ng isang itim na espada na maraming butas tulad ng mga gallows sa kanyang katawan. Tumigil ka na sa pagsasalita at lumaban ka. Lumabo ang figura ni Frankie habang gumagamit siya ng mataas na ranggo na martial art na umabot na sa pinakamataas na antas. 13 binti ng Willow. Bulalas ni Frankie habang nagsagawa siya ng isa pang mataas na ranggo na martial art ng peak level. Ang dalawang kasanayang ito lamang ang nagpanguna sa kanya sa mga kabataan ng Pearl Tree City. Breaking Rock Sword. Ang hubog na talam ni Lambert ay hiniwa at lumitaw ang isang madilim na pulang inner strength dito. Ang antas ng paggalaw na iyon ay umabot sa pinakamataas na antas. Pong! Ang dalawang mataas na ranggo na kasanayan ay nagbanggaan ng husto. Si Frankie ay hempt at umatras ng ilang hakbang. Mataas na ranggo ng martial art. Max level? Hindi makapaniwala si Frankie sa kanyang nakikita. Sa tabi ni Francis, ang pagkabigla ay lumitaw din sa mga mata ni Angelica. Paghati sa bato. Muling umatake si Lambert at ang kanyang nakakatakot na aura ay lumakas at lumakas. Mga balahibo ng ibong lumilipad. Sa ilalim ng pressure, gumamit si Frankie ng isa pang kasanayan na nagbigay daan sa kanya upang makaiwas lamang sa pag-atake. Nakakabasag ng langit na bato. Sigaw ni Lambert at sa gabi, ang talam na iyon ay tila kaya nitong sirain ang mga bundok. Ang kapangyarihan ng paglipat na ito ay lumampas sa orihinal na paglipat. Nakakatakot na suntok. Kumirat ang puso ng mga kabataang nanunood. Ang nakakatakot na aura na sinamahan ng kanyang husay sa espada ay tila nahati ang kalangitan. Lumilipad na hangin, Pam. Sa punto ng panganib, hindi na nagpapigil si Frankie at bigla siyang gumamit ng peak rank ang Pam skill. Tila itinulak palayo ng palad ang mga ulap. Klang! Nagsalpukan ng enerhiya at nabuo ang isa pang butas sa field. Wow! Iniluwa ni Frankie ang isang subo ng dugo sa himpapawid at isang pulang sugat ang makikita sa kanyang kamiseta. Masyadong nakakatakot ang galaw na iyon ni Lambert at parang maaari nitong patayin ang sinuman sa paraang iyon. Sa ilalim ng paghaharap, si Lambert ay hindi man lang nasugatan. Umiling lang siya ng konti. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling binuhat ni na Francis at Angelica si Frankie. Paano ako mawawala? Si Frankie ay hindi malubhang nasugatan ngunit siya ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Bilang nangungunang henyo ng Pearl Tree City at isang cultivator ng ika-6 na ranggo, paanong hindi niya matatalo ang isang tao sa ika-5? Bilang isang manunood, mas malinaw na nakita ni Francis ang nangyari. Una, nagkaroon si Lambert ng maraming karanasan sa labanan. Makikita ito sa lahat ng peklat sa kanyang katawan. Pangalawa, ang husay sa espada ni Lambert ay umabot sa napakataas na antas. Kasabay ng nakakakilabot na aura, tila nakakamatay pa ang mga galaw niya. Maraming tao ang nakakita sa 2 puntong ito ngunit hindi nila nakita ang pangatlo. Ang katawan ni Lambert ay napakalakas at ito ay katumbas ng ika-4 na antas ng metal wall technique. Malakas. Tumango si Francis. Siya at si Angelica ay tahimik na binuhat si Frankie habang naglalakad sila pabalik. Oy, bagong bata, gusto mong hominin ng 10 Sky Guards gamit lang ang iyong lakas. Hehe, hindi man lang niya nagawang makipagpalitan ng higit sa 3 galaw sa 10 Sky Guards. Mukhang hindi naman masyadong magagaling ang mga bagong tao sa pagkakataong ito.
Mula sa gilid ay nagmula ang tawanan. Kakapasok lang ng 3 sa Sky Guards Battalion at sila ay naibilang ng mga baguhan. Sa gitna ng tawanan, nakuha ni Angelica ang atensyon ng maraming kabataan. Ha ha ha. Pretty girl, kung nararamdaman mong hindi komportable ang tent mo, pwede kang pumunta sa kwarto ko. Nakita pa lang ni Lambert ang kagandahan ni Angelica at nabighani na rin siya dito. Ang mga salita ay naging sanhi ng pagtawa ng mga kabataan sa malapit. Malamig ang mukha ni Angelica at nakakuyom ang kanyang mga kamao, halatang hominin siya nito. Hindi mo siya kalaban. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang malajade na palso. Pinigilan siya ni Francis dahil nasuri na ng kanyang kaliwang mata ang mga resulta. Bagamat ang kanilang kultibasyon ay magkaparehong antas, si Lambert ay nagkaroon ng mas maraming karanasan sa labanan at siya ay mas mabangis. Kung hinamon ni Angelica si Lambert, mayroon lamang siyang maximum na pagkakataon na 40% na manalo. Hindi ako naniniwala. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Angelica at kahit na tila ayaw niya, hindi siya nagpumiglas. Zizi, saan nanggaling ang brat na ito? Dinilaan ni Lambert ang kanyang mga labi at nadagdagan ng bangis sa kanyang mata. Tara na. Hindi mapakali si Francis at umalis sa lugar habang hinihila ang kamay ni Angelica. Gusto mong umalis? Si Lambert ay naging isang ihip ng hangin at hamarang sa kanilang dinadaanan. Ang kanyang high rank speed na kasanayan ay umabot na rin sa pinakamataas na antas. Gusto mo bang lumaban? Malamig na sabi ni Francis. Ha ha ha. Hindi mo ba alam ang rules ng Sky Guards Battalion? Hanggat hindi sila malubhang na sugatan o baldado, kaya mong labanan ang lahat ng gusto mo. Tumawa si Lambert. Nadama ang pakikiramay mula sa mga titig ng mga kabataan sa malapit. Oo, hindi ipinagbawal ng Sky Guards Battalion ang pakikipaglaban. Sa kabaligtaran, itinaguyod nila ito. Mas maganda sa ganitong paraan. Ang mapanganib na liwanag ay sumikat sa mga mata ni Francis. Teka Angelica, kukuha ako ng kwarto para sa iyo. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang ang mga kabataan sa malapit at si Lambert ay tumigas, ngunit pagkatapos noon ay tumawa. Kuya Francis. Tila nag-aalala si Angelica. Bagamat alam niyang malakas si Francis, wala siyang kumpletong kumpiyansa na mananalo siya. Shua. Ang kabataang katabi niya ay biglang nawala at sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Lambert. Ang bilis naman. Lahat ng mga kabataang nanunood ay nakaramdam lamang ng pagkalabo. Max na antas ng isang mataas na ranggo na bilis ng kasanayan. Agad ding ginamit ni Lambert ang kanyang buong lakas. Tutal malapit lang sa max level ang speed skill niya, hindi pa nito naabot. Shua! Shua! Habang nagpalitan ng suntok ang dalawa, halatang si Francis ang nangibabaw. Paghati sa bato. Muling lumitaw ang nagbabantang talim ni Lambert. Ang hakbang na ito ay tinalo pabalik si Frankie ng ika-6 na ranggo noon lamang. Sa ilalim ng kaliwang mata ni Francis, napagtanto niya na ang kalaban ay sadyang naglagay ng bahagi ng kanyang nananakot na aura dito upang gawing mas mabangis ang talem. Ang nakakatakot na aura na ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao, mahirap isipin kung anong uri ng nakaraan ang mayroon ng kabataang ito. Isang Line Star Finger. Bulalas ni Francis habang ginagamit niya ang kanyang ultimate move. SSSSS. Isang asher na liwanag ang tumago sa hangin at nabangga ng husto sa talim ni Lambert. Klangdang. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Lambert habang umaatres siya ng ilang hakbang na puno ng takot. Gaano kalakas ang one-star finger? Mayroon din itong kapangyarihan mula sa metal wall technique. Star Finger. Nag-iwan ng mga meteor streak ang daliri ni Francis sa gabi at napakaganda ng mga ito. Nagawa ni Lambert na harangin ang 5 galaw at bagamat nagsimulang lumitaw ang mga pinsala, hindi siya sumuko o umamin ng pagkatalo. Anong malakas na kalooban? Bagamat hinahangaan siya ni Francis, hindi niya nagustuhan ang bangis ng kanyang kalaban, kaya hindi siya nagpigil. SSSS. Napaungol si Lambert sa sakit habang sinisipa ang kanyang hubog na talam mula sa kanyang kamay. Hua! Sumiklab ang galit sa mga manunood. Ang all-time na mayabang, mabangis na si Lambert ay binugbog ng isang kabataang mas bata sa kanya. Napakalakas mo. Hindi na ako magpapatalo sa iyo sa susunod. Bumangon si Li Chanfeng mula sa lupa at kinuha ang kanyang mga ari-arian mula sa kahoy na silid. Nangangahulugan din ito na hindi na kanya ang silid. Nanalo siya.
Napatulala si Frankie sa kabataang nasa harapan niya. Ang tatlo ay sabay-sabay na pumasok sa Sky Guards Battalion at hindi pa niya inilagay si Francis sa kanyang mga mata sa simula. Matapos matalo si Lambert, sa wakas ay makakalipat na si Francis sa kahoy na silid. Ang 10 sa kanyang pinto ay nangangahulugan na siya ay nasa ika-10 ranggo sa 10 Sky Guards. Sa sandaling ito, ramdam ni Francis ang pagkamangha, paggalang at pag-aalala sa mga tingin ng mga nakatingin sa kanya. 68. Tumango si Francis, lumipat sa kahoy na silid na dating pagmamayari ni Lambert at nalaman na hindi kalakihan ang lugar sa loob. Isa lang itong kama at lamesa sa loob, ngunit ang pagkakaiba nito sa mga tolda ay parang palasyo at banyo. Pinag-isipan niya ito at nagpa siya na ibigay ito kay Angelica dahil mas kailangan niya ito. Ito ang silid na napanalunan ni Brother Francis gamit ang kanyang lakas, hindi ako mabubuhay dito. Isang araw, gagamitin ko ang sarili kong lakas para kunin ito. Kinagat ni Angelica ang kanyang mga ngipin at kahit anong pilit ni Francis na hikayatin siya, hindi siya pumayag. Higit pa rito, sinabi ng mga patakaran na ang 10 Sky Guards lamang ang maaaring pumasok, kaya tumulong lamang si Francis sa pagtatayo ng tent ni Angelica sa tabi ng kanyang silid. Sana maalagaan ako ni Brother Hanford. Ang mga salita ni Frankie ay mas magalang na ngayon kaysa dati. Ang mga patakaran ay nagtataguyod ng pakikipaglaban at ang mga malalakas ay may pinakamahusay na paggamot. Ang mga walang malakas na background ay mabubugbog. Hindi sumang-ayon si Francis at bumalik sa kanyang silid upang muling magtanim. Mula nang maabot niya ang ika-6 na ranggo, naramdaman ni Francis ang pag-unlad ng kanyang paglilinang. Kung magagawa niyang umakyat ng isang hakbang pa, siya ay magiging isang martial master, isang bagong antas. Wala pa siyang nakitang martial masters na wala pang 40 taong gulang sa Feather Cloud City. Pagkalipas ng 2 oras, ang berdeng Asher na ilaw ay 6 na talampakan pa rin sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ayon sa bilis na ito, kailangan ko pa rin ng hindi bababa sa 1 taon upang maabot ang ika-7 ranggo. Naisip ito ni Francis, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang 3,100 taong gulang na mga halaman. Noong gabing iyon, kinain niya ang 1,000 taong halaman ng dugo. Ang 1,000 taong halaman ng dugo ay naging kapaki-pakinabang para sa mga nasa ika-7 ranggo. Pagkatapos nitong kainin, agad na ginawa ni Francis ang lahat ng kanyang makakaya upang masipsip ang mga surge ng enerhiya. Dahil ang kanyang metal wall technique ay umabot na sa ika-5 antas, ang kanyang katawan ay sapat na malakas na makayanan ng enerhiya ng 1,000 taon na halaman ng dugo. Ang pagsasanib ng kanyang kaliwang mata ay nabago rin ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, kaya mas marami siyang nakuhang enerhiya kaysa sa iba. Pagkalipas ng 2 oras, na-absorb ni Francis ang halos lahat ng enerhiya. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang berdeng ilaw ay umabot na sa 6 na talampakan 6. Maaabot ko ang mga huling yugto ng ika-6 na ranggo kapag kumuha ako ng isa pa. Pinag-isipan nito ni Francis ngunit hindi maganda ang patuloy na kainin ang mga mapagkukunang ito dahil may lason sa mga ito na kapag nagamit ng sobra ay maghihigpit sa kanilang potensyal. Sa ika-2 umaga, lumabas si Francis sa silid na puno ng enerhiya. Hindi nagtagal, may mga katulong na nagpadala ng pagkain sa kanya at napakagalang nila. Ayon sa mga alituntunin ng Sky Guards Battalion, nakatanggap si Francis ng 10,000 piraso ng pilak at ilang mga table tasks. Sa kabutihang palad, ngayon ang huling araw ng buwan at nakuha ni Francis ang mga item na ito. Ang 10,000 pilak ay para lamang sa ika-10 Sky Guard, tila ang mas mataas na ranggo ay makakatanggap ng 1,000 pilak pa. Ang mga table tasks at mapagkukunan na natanggap niya ay hindi gaanong nagamit para sa kanya dahil naabot na niya ang huling yugto ng ika-6 na ranggo, kaya nagpa siya siyang ibigay ang ilan kay Angelica. Hehe, newbie, iabot mo ang kalahati ng mga gamit mo. Mula sa isang kahoy na silid sa hindi kalayuan, isang medyo gwapong binata ang lumapit. Napakalinis at gwapo ng kabataan, mahirap paniwalaan na isa siya sa mga salitang iyon. Number 5 nanograms 10 Sky Guards Aljun. Palaging kumukuha si Aljun ng mga mapagkukunan mula sa mga nakararanggo kasunod niya. Pinag-usapan ito ng mga kabataan sa malapit. Ininspeksyon din ni Francis itong si Aljun. 14-15 taong gulang lamang siya, hindi gaanong mas matanda kay Francis, ngunit naabot na niya ang pinakamataas na ika-6 na ranggo. Kung mayroon kang kakayahan na gawin ito. Ngumisi si Francis. Newbie, huwag mong isipin na magaling ka dahil lang natalo mo si Lambert.
Hindi man lang ako kayang makipagpalitan ng 3 galaw ni Lambert. Mabagal na sabi ni Aljon at nang tumingin siya kay Francis, nasa baba niya ito. Malinaw sa kanyang mga mata, si Francis ay kapareho ni Lambert, 2 maliliit na lamok. Mayroong isang tiyak na halaga ng pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng bawat ranggo. Anong kinalaman niyan sa akin? Ngumisi si Francis at naglakad palayo sa kabilang direksyon. Kung gusto mong lumaban, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. Ano? Lumamlam ang ekspresyon ni Aljun. Mababa ang tingin ni Francis sa kanya. Tanging siya lang ang minamaliit ang iba at nakatanggap siya ng parehong pagtrato ngayon. Namuo ang galit sa kanyang puso. HMPH. Si Aljun ay naging malabo at nawala. Ho! Naramdaman lamang ni Francis ang isang maliit na bugso ng hangin na nagmumula sa kanyang tagiliran. Napakabilis. Sa isang kisap mata, hinaranggan ni Aljun ang landas ni Francis. Ang pagkakaroon ng ganoong bilis ay nangangahulugan na ang kanyang pinakamataas na ranggo ng bilis ng kasanayan ay umabot sa mataas na antas. Bahagyang micro-step. Nag-iwan ng after-image si Francis habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Aljun. Mukhang hindi ka ganoon kawalang halaga. Si Aljun ay medyo nabigla dahil ang kanyang pinakamataas na ranggo na martial art ay umabot sa mataas na antas at bukod sa numero 1 Henry, walang makakatalo sa kanya sa bilis. Ngunit nalaman niya na ang mataas na ranggo ng bilis ng kasanayan ni Francis ay umabot sa pinakamataas na antas at ang epekto nito ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Shua! Shua! Nag-intertwined ang 2 figura, ngunit wala sa kanila ang makatalo sa isa pa. Kulog kamao. Biglang gumamit si Aljun ng peak rank martial art at habang ginagawa niya yon, gumuho ang kalangitan. Starfinger. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang Starfinger at kasabay nito, itinulak niya ang kapangyarihan ng kanyang metal wall technique malapit sa ika-5 antas. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya lubos na nablock ang Thunderbolt Fist. Home! Ang tunog ng mga kamao ni Aljun ay naging mas malakas at mas malakas habang ang kanyang peak 6 rank cultivation ay nangunguna. Pinigilan ni Francis ang kanyang cultivation hanggang sa peak 5th level kaya hindi niya ito nagawang harapin ng diretso. Tulad ng iniisip ni Francis kung dapat niyang gamitin ang ilan sa kanyang nakatagong lakas. Tumigil ka. Isang boses na nag-uutos mula sa gilid. Ang may-ari ng boses ay isang kalbo ang ulo na kabataan na may balabal na pilak na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang numerong 2, Conrad. Bakas sa mukha ng binata ang takot. Natigil din ang away ng 2. Malinaw na nakita ni Francis ang pagkabahala at takot sa mga mata ni Aljun. Ang kalbo na kabataan ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na ranggo at nahawakan niya ang hadlang ng ika-7. Siya ang numero 2 sa 10 Sky Guards, si Conrad Lay. Pagharap sa kanya, parehong naramdaman ni na Francis at Aljun ang pressure na naglalabas mula sa kanya. Conrad, bakit mo itinigil ang laban natin? Tanong ni Aljun. Umiling si Conrad, inutusan ng tagapangasiwa ang 10 Sky Guard na magtipon upang pag-usapan ng isang bagay. Pagtitipon ng 10 Sky Guards? Bakas sa mukha ng lahat ang pag-usisa at pagkagulat. Ang Sky Guards Battalion ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong sitwasyon dati. Ano ang gusto nilang pag-usapan? Malapit na. Sinundan ni Francis si Conrad sa gusali sa gitna ng field. Ito ang nag-iisang gusali sa field at kasabay nito, dito nakatira ang supervisor. Pagpasok sa gusali, may iilan ng mga kabataan doon at lahat sila ay umabot na sa ika-6 na ranggo. Ang mga taong naroroon ay pawang bahagi ng 10 Sky Guards. Sino ang brat na ito? Isa o 2 kabataan ang tila tumanggi kay Francis. Tinalo niya si Lambert at naging isa sa 10 Sky Guards. Walang ekspresyong sabi ni Aljun. Tinalo niya si Lambert? Ang brat na ito ay isa rin sa 10 Sky Guards. Binawi ng mga kabataang naroroon ang kanilang kabangisan. Hindi nagtagal, dumating ang 9 na tao kasama si Francis kasama si Conrad na may pinakamalakas na cultivation. Bakit hindi dumarating si Henry Feng? Tanong ng isang tao. Kahit tamad siya, dapat nandito pa rin siya. Si Henry ang numero 1 henyo ng 10 Sky Guards. Habang tinatanong nila ito, pumasok ang isang magandang binata na may pilak na buhok. Sa una, naramdaman ni Francis na ang taong ito ay isang babae, ngunit sa pangalawang pagkakataon na inilabas ng kabataan ang kanyang aura, naramdaman ni Francis na ang hangin ay naging mas siksik.
Bawat kilos ng magandang kabataan ay naglalabas ng makapangyarihang aura na parabang ang kanyang lakas sa loob ay bumubuho sa isang pag-iisip lamang. SSSS. Huminga ng malamig si Francis. Ang Henry na ito ay umabot sa ikapitong ranggo. Ang ikapitong ranggo. Ang iba pang siyam ay hindi nang ahas na tumingin kay Henry sa mata. Sobrang lakas. Wala pa siyang 16 at isa na siyang martial master. Hindi maipaliwanag ni Francis ang pagkagulat. Mula sa karanasan niya sa Feather Cloud City, karamihan sa mga magsasaka ay hindi kailanman nakapasok sa ikapitong ranggo at nanatili sa pinakamataas na ika-6 na ranggo hanggang sa sila ay mamatay. Halimbawa, kahit na marami sa mga tinatawag na 10 Sky Guards ay nasa pinakamataas na ika-6 na ranggo, maaari silang manatiling ganito sa loob ng 10-10 taon o magpakailanman. Makikita ng isa kung gaano kahirap maging martial master, ngunit ang isang tao sa Sky Guards Battalion ay naging isa sa 16 na taong gulang pa lamang. Pagdating ni Henry, casual niyang nilingan ang iba at tumingin sa bagong mukha ng ilang segundo ngunit wala siyang nagawa. Sa kanyang mga mata, kahit ang mga henyo tulad ni Conrad at Aljon ay wala. 69. Ano sa tingin mo ang tungkol sa talakayan? Nabalitaan ko na lalabas si Lord Golden mula sa liblib na pagmumuni-muni sa susunod na buwan, may kinalaman kaya ito dito? Ang ilan sa matatalinong kabataan ay nagkaroon na ng kanilang mga hula. Ang Sky Guards Battalion ay isang espesyal na puwersa sa Golden Palace at mayroon itong dalawang layunin, ang isa ay ang magpalaki ng mga henyo at ang isa ay ang magbigay ng bagong dugo para sa Golden Core. Ang lumikha ng organisasyong ito ay si Lord Golden mismo. Nandito na ang lahat. Isang malamig at walang emosyong boses ang umalingaw-ngaw sa gusali. Shua! Naramdaman lang ng mga kabataan ang pagkalabo bago lumitaw ang isang tao. Ikatlong guard. Ang 10 Sky Guards ay yumuko, kabilang si Henry. Ang third guard ay isang palayaw lamang at kumakatawan sa taong ito. Alam ng lahat na si Lord Golden ay mayroong 18 Golden Core at tinulungan nila siya sa kadiliman. Kahit sino sa kanila ay martial masters at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa normal na martial masters. Ang guard na lumitaw sa summit noong araw na iyon ay nasa ika-17 pwesto, ngunit natalo niya ang elder ng pamilya Cole sa 2 galaw. Mas malakas pa ang lakas ng third guard na nasa harapan nila. Dapat malaman ninyong lahat na lalabas si Lord Golden mula sa liblib na pagmumuni-muni sa loob ng 1 buwan. Simple lang ang boses ng guard, Franca. Siyempre alam nila. Ang naruroon ng kabataan ay tumango sa kanilang mga ulo na puno ng pag-asa. Si Lord Golden ay isang alamat sa Cloud Country at natanggap na niya ang titulong Unbeatable, kumalat pa ang kanyang katanyagan sa mga karatig bansa. May isang balita na nais kong ipahayag, kapag lumabas si Lord Golden, kukuha siya ng isa o ilang mga disipulo mula sa inyong lahat. Baka sa mga mata niya ang inggit habang sinasabi ito. Si Lord Golden ay kumukuha ng mga disipulo. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang mga kabataan ay namula sa pananabik. Marami ang mamamatay ng walang pagsisisi para lang makita si Lord Golden at kung makakatanggap sila ng mga pointer mula sa kanya, iyon ang magiging pangarap nila. Ngunit ang maging alagad niya ay isang bagay na hindi nila pinangarap. Pagkatapos ng lahat, si Lord Golden ay may mataas na awtoridad sa bansang ito at tila nakarating na siya sa Holy Martial Path. Baka sa mukha ni Francis ang excitement, mukhang isang magandang desisyon na pumunta rito. Dito, maaari siyang makipag-ugnayan sa mga henyo sa buong bansa at nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang maalamat na Panginoong Golden. May 1 buwan pa? Binibigyan ka ng Sky Guards Battalion ng pagkakataon sa aktwal na labanan. Nang magsalita siya ay sumilay ang ngiti sa labi niya. Tunay na labanan? Ang 10 ay lahat na curious at umaasam sa parehong oras. Dahil nasa Sky Guards Battalion, nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na makipag-spar at lumaban. Ngunit hindi sila nakaranas ng maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Mayroong ilang mga bandido sa paligid kamakailan na lahat sila ay nasa ika-4 na ranggo o mas mataas. May mga hinala rin na sila ay ipinadala ng ating kalapit na bansa na Maple Fire Country. Nagsalita si Third Guard. Mga tulisan. Ipinadala ng mga kalapit na bansa. Kahit na curious sila, karamihan sa kanila ay excited. Sir Third Guard, bakit hindi na lang ipadala ng Golden Palace ang kanilang mga tropa at durugin sila? Tinanong ni Conrad ang kanyang mga hinala. Magandang tanong.
Ipinaliwanag ng lalaki, ang mga bandido ay lubhang tuso dahil hindi sila laging lumalabas sa parehong lugar sa bawat oras. Minsan din sila ay nagpapanggap na mga karaniwang tao. Anyways, ang pagkakataon na maalis sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng ating mga tropa ay napakababa. Sa makatuwid, ang Golden Palace ay nagpasya na ibigay ang pagkakataong ito sa inyong mga kabataan. Nang marinig ito, naunawaan kaagad ni Francis. Ibinigay ng Golden Palace ang misyong ito sa kanila dahil kulang sila sa karanasan sa pakikipaglaban. Sana sa pamamagitan nito, mas maipakita ang iyong potensyal. Ang Golden Palace ang nagtakda nito kaya para sa sinumang bandido sa ika-4 na ranggo na mapapatay mo, makakatanggap ka ng 1 battle point, sa bawat 5th rank na mapatay mo ay makakatanggap ka ng 2 battle point. Kung kaya mong patayin ang pinuno, makakakuha ka ng 20 battle point. Ang mga may pinakamataas na ranggo ay makakakuha ng karagdagang reward. Nagpatuloy ang third guard. Maaari ko bang itanong kung ano ang nagagawa ng mga battle point? Tanong ng isa sa mga kabataan. Maaari mong gastusin ang mga battle points sa Treasury Hall kung saan maaari mong ipagpalit ito para sa martial arts, resources at armas. Halimbawa 1 battle point ay maaaring ipagpalit para sa isang 500-year-old blood plant, 10 battle point ay makakakuha sa iyo ng peak rank martial art, 50 battle points ay maaaring makakuha sa iyo ng half-holy martial art. Sagot ng lalaki. Nang marinig ito, kumulo ang dugo ng binata. Ang pinakamataas na ranggo ng martial arts. Half-holy martial arts. Lahat sila ay nakaramdam ng paggalaw. Bawat isa sa kanila ay may higit pa o mas kaunti sa isang peak na ranggo ng martial art, ngunit ito ay limitado sa alinman sa bilis, depensa, o offense iba. Sa makatuwid, ang pinakamataas na ranggo ng martial arts ay lubhang mahalaga para sa kanila. Bagamat mayroong hindi kumpletong holy martial arts sa kaliwang mata ni Francis, ang aktwal na paggamit nito ay hindi mas mahusay kaysa sa half-holy martial art. Higit pa rito, ang mga punto ng labanan ay maaaring ipagpalit para sa mga armas at mapagkukunan. Mukhang napagdesisyonan ng Golden Palace na palakihin ang mga henyo na ito. Ang pagpatay lang ng ilang bandido mag-isa ay makakapagbigay sa iyo ng mga battle point na maaaring ipagpalit para sa mga ganoong mahalagang mapagkukunan. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Lubos niyang inaabangan ang misyong ito. Ang katotohanan na mayroon siyang misteryosong kaliwang mata ay nagbigay sa kanya ng mas mahusay na rate ng kaligtasan. Magsisimula ang misyon 5 araw mula ngayon, pumunta at maghanda. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Third Guard ang mga detalye ng mas malalim, pagkatapos ay nagbigay siya ng utos na disbanding. Nang matapos ang talakayan, kumalat ang balita sa Sky Guards Battalion. Ang misyon ay hindi limitado sa 10 Sky Guards lamang, ngunit ang 10 Sky Guards ang nanguna sa mga squad. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumuo ng mga team ang mga miyembro ng Sky Guards Battalion alinsunod sa kung paano hinati ang mga reward. Ang ilan sa mga pinakamalakas na koponan ay kinabibilangan ng Conrad at Aljun kung saan ang lahat ng mga tao ay nasa ika-4 na ranggo o mas mataas. Malinaw, mayroon pa ring mga taong nag-iisa tulad ni Henry, ang numero 1 sa 10 Sky Guards. Si Henry ang nag-iisang martial master kung kaya't ang kanyang lakas lamang ay natalo sa isang koponan. Dahil kara-rating lang ni Francis, bumuo siya ng team kasama sina Angelica at Frankie, ngunit ang lakas ng kanyang team ay hindi maihahambing kay Conrad at Aljun. Gayunpaman, may tiwala si Francis na ang kanyang mga battle point ay isa pa rin sa nangunguna. Dahil ang misyon ay ilang araw na lang, kinain ni Francis ang isa sa iba pang libong taon na halaman. Makalipas ang 3 araw. Ang berdeng sinag ng liwanag sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay umabot na sa 6 na talampakang siyam. Sa oras na ito, mayroon pa ring isa pang halaman si Francis, ngunit hindi niya ito ginamit dahil una, ang patuloy na paggamit ng mga mapagkukunan ay nangangahulugan na ang epekto ay bababa. Pangalawa, mas gugustuhin ni Francis na isave ito para sa kritikal na sandali kapag sinusubukan niyang maabot ang ika-7 ranggo. Ang aking cultivation ay nasa huling yugto ng ika-6 na ranggo, ngunit mayroon pa ring kaunting distansya sa tuktok. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Kaya naman, lalo siyang umasa sa misyon dahil ang potensyal ng isang tao ay ganap na maipapalabas sa pamamagitan ng mga laban sa buhay at kamatayan. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw na ibinigay para sa paghahanda. Ang isa pang nakakagulat na bagay ay na si Angelica ay nakapasok sa ika-6 na ranggo 2 araw na ang nakakaraan sa tulong ng mga mapagkukunan ni Francis.
Umaga. Ang lahat ng mga kabataan sa ika-4 na ranggo o mas mataas ay nahati sa maliliit na koponan at umalis sa Golden Palace. Kasama rin dito ang grupo ng 3 na binuo ni na Francis, Angelica at Frankie. Brother Francis, nasa peak 5th rank lang ba ang totoong cultivation mo? Tinanong ni Angelica ang kanyang hinala. Bumalik sa pamilya Hanford, malinaw na alam niya kung gaano kabilis umunlad si Francis, ngunit naabot na niya ang ika-6 na ranggo. Kaya paanong si Francis ay nasa peak 5th rank pa rin? Nang marinig ito, naging interesado rin si Frankie. Tama ka, hindi ito ang aking tunay na paglilinang. Hindi rin ito itinago ni Francis at inilabas ang kanyang tunay na aura. Pinakamataas na pang-6 na ranggo. Parehong naramdaman ni na Angelica at Frankie ang pressure sa kanila. Ang aura ni Francis ay sobrang siksik at mabigat, nagdulot ito ng mas maraming pressure kaysa sa iba pang peak na pang-6 na ranggo. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang itinago muli ito ni Francis, pinigilan ito hanggang sa simula ng ika-6 na ranggo, katulad ni na Angelica at Frankie. Ipinakita ni Francis sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang kanyang tunay na lakas upang makakuha ng higit na tiwala. Ngayong itinago na niya ito, maaari na siyang gumawa ng palihim na pag-atake sa mga darating na laban. Umalis ang 3 sa Golden Province City at nakarating sila sa borderline nito pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay. Ang lugar na ito ay komplikado sa maraming puno, ilog, batis, bangin at ilang mga nayon sa paligid, ngunit ang lugar na ito ay ang tanging daanan na patungo sa Maple Fire Country, kaya ang mga bandido ay maaaring ipadala nila. Kapag umalis na tayo sa nayong ito, papasok na tayo sa danger area kung saan nagtatago ang mga bandido. Binuksan ni Francis ang kanyang mapa at nakipag-usap kay Angelica at Frankie. Hehe, Lady Angelica, may interes ka bang sumali sa team ko? Isang malinaw na mayabang na tawa ang narinig. Lumingon si Francis at ang dalawa pa at nadatnan si Aljon na nangunguna sa isang pangkat ng 7 hanggang 8 tao na dumaraan. 70. Dahil sa boses ni Aljon, napataas ang kilay ni Francis, nagnanakaw ba siya ng mga tao mula mismo sa ilalim ng kanyang mga mata? Malinaw, kinailangang aminin ni Francis na talagang malakas ang lakas ng kanyang koponan. Mayroong 3 hanggang 4 na miyembro ng ika-4 na ranggo at ang natitira ay pawang pinakamataas na ika-5 ranggo. Puno ng ngiti ang mukha ni Aljon habang sinisiyasat niya si Angelica, walang hindi nakakakilala sa kanya sa Sky Guards Battalion. Salamat sa iyong alok ngunit mayroon na akong sariling koponan. Walang ekspresyong tinanggihan ni Angelica ang alok ni Aljon. Tinanggihan? Hindi ba nagustuhan ng babaeng ito ang malakas? Bahagyang nagulat si Aljon. He was handsome enough and adding the fact na sobrang talino niya, sinong babae ang tatanggi sa kanya? Sa lakas niyong 3, mahihirapan kayong ipaglaban ang inyong sarili. Sinulya pa ni Aljon sina Francis at Frankie nang may panghahamak. Salamat sa iyong pag-aalaga ngunit ang aking koponan ay may sariling mga paraan upang mabuhay, pag-uusapan natin ang ating mga battle point mamaya. Mahina hong sabi ni Francis. Battle points? Ha ha ha. Sa tingin mo may kukumpara sa amin ang grupong tulad mo? Ang kabataan ng pinakamataas na ika-6 na ranggo ay may luha sa pagtawa sa kanyang mga mata. Siya ay si Ziwen na nasa ika-7 pwesto sa loob ng 10 Sky Guards. Pumunta ka. Hindi nag-abala si Francis sa kanilang koponan at pinangunahan niya sina Angelica at Frankie sa danger zone. Hindi nagtagal, nakilala nila ang ilan pang mga koponan na pinamumunuan ng 10 Sky Guards. Mas malakas pa ang team ni Conrad kasama ang 10 tao at 2 sa 10 Sky Guards. Sa pagharap sa ganoong setup, medyo nabahala si Frankie. Brother Hanford, sigurado ka bang makakakuha tayo ng ilang battle point? Hindi maiwasang magtanong ni Frankie. Sa dami, 3 lang ang katao nila, kung hindi sila pinalad at nakatagpo ng grupo ng 10 bandido, haharapin nila ang panganib na maalis. Relax, hindi magiging mababa ang battle points mo. Buong tiwala si Francis, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang sumama sa ibang team. Sa pagtingin sa kumpiyansa na ekspresyon sa mukha ni Francis, medyo bumaba ang mga hinala ni Frankie. Makalipas ang kalahating oras, pumasok ang 3 sa danger zone. Ang tanawin ng lugar na ito ay masalimuot ngunit hindi man lang lumingon si Francis habang siya ay dumaan.
Kinailangan ni na Angelica at Frankie na kunin ang mapa ng paulit-ulit upang makita kung nasa tamang landas sila, ngunit hindi na kailangan ni Francis dahil na photocopy na ang mapa sa kanyang isipan at gamit ang magnifier ng kanyang kaliwang mata, nakikita niya ang totoong view. Kuya Hanford, saan tayo pupunta? Nahihilo si Frankie habang nakatingin sa mapa. May batis doon sa itaas sa tabi ng kanyen. Tubig at pagkain ang kailangan para sa mga bandidong ito. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Francis. Lumitaw ang ilog ng Sioux na at sa hindi kalayuan ay mayroon talagang isang kanyen. Hindi napigilan ni Frankie na i-click ang kanyang dila, hindi niya naisip na napakahusay ng memorya ni Francis at perpektong na-synchronize niya ang mapa sa totoong landscape. Tambangan tayo dito. Frankie, magtago ka sa ilog, Angelica magtago ka sa pagitan ng bato malapit sa pasukan ng kanyen. Hindi nagtagal ay nagbigay ng utos si Francis. Si Angelica ay walang anumang hinala at nagtago siya sa pagitan ng mga bato. Nag-alinlangan sandali si Frankie, ngunit tumalon pa rin siya sa ilog. Seng! Tumalon si Francis sa isang puno at kinuha ang kanyang golden stairs bow at itinutok ito sa direksyon ng kanyen. Sa totoo lang, nakakita na siya ng mga kaina-hinalang tao na nagmumula sa kanyan gamit ang kanyang kaliwang mata. Ilang sandali pa. Mula sa direksyon ng kanyan ay dumating ang tunog ng mga yabag at may ilang lalaking nakadamit ng mga karaniwang tao. May kabuuang 3 tao na ang pinuno ay umabot sa pinakamataas na ika-5 ranggo at sa kanyang kaliwa at kanan ay 2 pa sa ika-4 at ika-5 ranggo ayon sa pagkakabanggit. Lumapit ang 3 sa tabi ng ilog at nagsimulang uminom. Atake! Hinayla ni Francis ang string at pinakawalan ng isang arrow. Ang busog ay nanginginig habang ang isang gintong palaso ay tumago sa kalangitan at gumawa ng isang perpektong arko. Oh! Ang palaso ay tumama sa balikat ng payat na lalaki at siya ay nahulog ng may plop. Tambangan! Sigaw ng pinuno habang pinagmamasdan ang paligid. Hua! Sa sandaling ito, lumitaw ang isang kabataan mula sa batis. Cloud-defying palm. Si Frankie ay sumalakay mula sa gilid at bumangga sa atake ng pinuno. Dahil ito ay hindi inaasahan, ang pinuno ay nakatanggap ng ilang mga light injuries. 13 binti ng Willow. Si Frankie ay umatake habang siya ay may kalamangan sa kanyang pinakamataas na antas ng mataas na ranggo na martial art. Masan, tulungan kita. Ang huling lalaki ay sumalakay mula sa gilid. Ngunit sa sandaling ito, isa na namang palaso ang tumusok sa hangin at kumamo sa mga damit ng taong grasa. Sobrang lapit. Pamitik ang taong grasa at naiwasan lang ang palaso. Mag-ingat sa mamamana sa dilim. Napaungol sa sakit ang payat na lalaki, ang palaso kanina ay tumama sa isa sa kanyang mga acupuncture point kaya hindi niya magamit ang anumang lakas ng loob. Umalis kayo at iulat ang sitwasyon. Kinausap ng nangungunang lalaki ang mataba habang hinaharangan niya ang isa sa mga galaw ni Frankie. Mag-ingat ka, Masan. Agad namang tumalikod ang taong grasa at tumakbo pabalik sa pinanggalingan niya. Saan ka tumatakbo? Mula sa mga bato ay lumabas ang isang magandang babae at hamarang sa dinadaanan ng taong grasa. Sina Angelica at Frankie ay parehong nakipagtalo sa mga kalaban. Naabot na ng kalaban ni Frankie ang peak 5th rank at napakaraming karanasan niya sa maraming nakatagong galaw. Ang kalaban ni Angelica ay nagsanay ng isang uri ng diskarte sa pagpapalakas ng katawan na nagbigay sa kanya ng matinding lakas. Si Francis ay nakatayo sa mga puno, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang busog ngunit hindi siya umatake dahil naisip niya ang katotohanan na ang dalawa pa ay walang karanasan sa mga labanan sa buhay at kamatayan. Ang dalawang bandidong ito ay puno ng pandaraya at kahit na mas mababa ang kanilang kultibasyon, hindi sila agad natalo. Mga 10 galaw mamaya. Espiritual na wind slice. Ginamit ni Angelica ang kanyang peak rank martial art at nagawa niyang patumbahin ang taong matabang. Ang kalaban na hinarap ni Frankie ay bahagyang mas mahirap at natalo lamang siya pagkatapos ng 20 galaw. Teng! Sa oras na ito lamang lumabas si Francis mula sa mga puno. Bakit hindi ka umatake? Bahagyang nairita si Frankie. Naiputok lang ni Francis ang unang 2 arrow pagkatapos ay hindi niya ito sinuportahan. Kailangan ninyong dalawa mag-isip kung paano kayo lumaban, masyado kayong nagugol ng oras para talunin ang ibang may mababang cultivation kaysa sa inyo. Mahina hong sabi ni Francis. Ikaw.
Gusto siyang sawayin ni Frankie, ngunit wala siyang maisip na sasabihin, ang kalaban ay may napakaraming panlilinlang at matatalo sana siya kung hindi dahil mayroon siyang kalamangan sa martial arts at cultivation. Tama ni Kuya Francis, kulang tayo sa karanasan sa pakikipaglaban. Tumango si Angelica bilang pagsang-ayon. Susunod. Kinalkal ng tatlo ang mga gamit sa katawan ng mga bandido at natagpuan ang iba't ibang gamit tulad ng nakal-alasong gamot, nakatagong talem at iba pa. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na yumuko ang unang binaril. Po! Sinaksak ni Francis ang kanyang lalamunan gamit ang isang daliri. Alagaan ang bawat isa. Napatingin si Francis kina Angelica at Frankie. Ang dalawang ito ay mga henyo at sila ay protektado ng kanilang mga pamilya mula pa noong sila ay bata pa, kaya halos wala silang karanasan sa pakikipaglaban o pagpatay. Saglit na nag-alinlangan si Frankie, ngunit nagigting ang kanyang mga ngipin at tinapos ang pinuno. Kung hindi niya papatayin ang pinuno, hindi siya makakakuha ng anumang battle points. Ngunit si Angelica ay kung tutuusin ay isang babae, kaya ang pag-aatubili ay lumitaw sa kanyang mukha. Pakiusap huwag mo akong patayin, magandang ginang. Malungkot na tumili ang matabang bandido na naging dahilan upang hindi niya ito mapatay. Tumawa lang ng malamig si Francis, ngunit hindi siya nagsalita. Metal Eagle Claw. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ng mga bandido habang ang kanyang pigyera ay biglang sumulpot kay Angelica habang ang kanyang kamay ay dumiretso sa kanyang lalamunan. Ang biglaang pagbabago ay nag-drain ng kulay sa mukha ni Angelica. Espiritual na wind slice. Kumaway ang kanyang mga kamay na parang jade at nahulog ang ulo ng bandido. Parehong nakaramdam ng pagsusuka sina Angelica at Frankie pagkatapos ng kanilang unang pagpatay, ang mukha lang ni Francis ang katulad ng dati. Bahagya siyang nagulat nang maalala niyang wala siyang ganoong reaksyon noong una siyang pumatay ng tao. Bumalik sa Sky Cloud Forest, sobrang kalmado si Francis sa panahon ng pagpatay. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, kinailangan ni Francis na ibigay ang kredito sa kanyang kaliwang mata. Nagwagi ang kanilang unang labanan at parehong natuto sina Angelica at Frankie. Sa parehong araw, nagpatuloy ang tatlo sa pananatili sa iisang lugar ngunit sila ay magpapalit ng posisyon. Pagdating ng hapon, tinalo ng pangkat ng tatlo ang kabuoang 7 tao, 4 sa ika-5 ranggo at 3 sa ika-4 na ranggo. Pagkatapos ng mga laban, parehong sina Frankie at Angelica ay gumawa ng malalaking pagpapabuti at ang pagtutulungan ng magkakasama sa pagitan nila ay mas mahusay. Palihim na tinango ni Francis ang kanyang ulo, sa wakas ay tila mas mabuti. Ngayong gabi, pupunta tayo sa loob ng kanyen. Ayon sa aking pagsusuri, malaki ang posibilidad na magkaroon ng bandidong punong tanggapan doon na maaaring may natitira pa. Muling binigyan ni Francis ng gawain ang bawat isa sa kanila. Ang unang gawain ay ang pangangalap ng balita na napagpasyahan ni Francis na gawin mismo. Sa kanyang makapangyarihang kaliwang mata, hindi lang siya ipinanganak na mamamana, isa rin siyang pinanganak na scout. Sa oras na kinakailangan upang pakuluan ang isang palayok ng tubig, umalis si Francis at bumalik. Halika! Ito lang ang sinabi ni Francis habang inaakay niya sina Angelica at Frankie sa loob ng kanyen. Sa daan, patuloy na tinatahak ni Francis ang mga landas kung saan hindi sila makikita ng mga bandido. Nagbigay ito kay Frankie ng isang pakiramdam na maaaring ang lahat ng mga bandido ay namatay na. Malapit na. Nagtago sina Francis, Angelica at Frankie sa likod ng napakalaking bato. May mga bandido sa loob ng kahoy na silid at ang kuweba doon. Sabi ni Francis sa dalawa. Haha, ambush na naman tayo? Ilan ba sila at gaano sila kalakas? Pinagsalikop ni Frankie ang kanyang mga kamay, tinambangan nila ang napakaraming tao ngayon na buong tiwala niyang mananalo sila. Isang tao sa pinakamataas na ika-6 na ranggo, 2 normal na ika-6 na ranggo, 3 ika-5 ranggo, 5 ika-4 na ranggo. Sa kabuuan ay 11. Iniulat ni Francis. Ano? 11. Nanlalaki ang mga mata ni Frankie habang kumikibot ang kalamnan ng pisngi, nababaliw ka na ba? Pugad yun ng mga bandido, tumakbo ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.